Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong naging reaksyon ni Sir Mike Abe tungkol dun sa pagdepensa ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay VP Inday Sara Duterte. Parang hindi kasi nagustuhan ni Sir Mike Abe yung pagdepensa ni PBBM. Kasi may mga panawagan na mag-resign na o tanggalin na si VP Sara bilang DepEd Secretary dahil hindi na raw healthy, gawa ng nagalit nga daw po itong si First Lady Lisa Marcos kay VP Sara dahil umatin siya ng rally na sinasabi nilang anti-Marcos rally daw yun, pero ang alam ko yung rally na yon is pagsuporta kay Pastor Kibuloy na dinuluhan ni Pangulong Duterte. Yun nga lang, nagsalita si Pangulong Duterte, alam nyo naman na iba yung mga linyahan niya. So, yun nga, nakapyawan ng camera na tumawa si VP Sara Duterte habang binabanggit ni Pangulong Duterte na may bangag tayong presidente. Pero tingnan nyo yung video na yun, kasama po ni VP Sara Duterte si Senator Amy Marcos. So, hindi ko makuha na tatawa si VP Sara nung sinabing may bangag tayong presidente. Siyempre, andun yung kapatid eh. Siyempre, masasaktan yung kapatid, pero yun nga, binigyan ng ng ibang kahulugan. Or yun nga, sabi nga ni Sir Mike Abe, kapag binigyan mo ng ibang kahulugan yan, pwede ka nang tawagin chismoso at mapanira. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Sir Mike Abe tungkol sa pagdepensa ni PBBM kay VP Sara. So, pero kung bago ka pa sa channel na to, kung di ka pa nakasubscribe, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin na po natin tong reaksyon ni Sir Mike Abe doon sa pagdepensa ni PBBM kay VP Sara. Napakaswerte ni Inday Sara Duterte. Take note, napakaswerte daw ni VP Sara Duterte dahil pinagtatanggol siya ni PBBM. Tanggol ng Pangulo. Ang sinasabi niya, yun daw halimbawa ay walang kakayanan o korap. Mr. President, nakalimutan mo yata. Until now, Mr. President, hindi pa naipapaliwanag ng malinaw sa taong bayan na siya may-ari ng pera. Saan ba ginamit ang 125 million pesos ni Sara Duterte sa loob ng 11 days? So yun, hanggang ngayon issue pa rin dito kay Sir Mike Abe yung confidential funds ni VP Sara Duterte na ginastos lang daw sa loob ng 11 days. So hindi pa rin daw ipapaliwanag kung saan daw ginamit yung confidential funds. Unang-una po, kaya nga po confidential funds. Meron po bang confidential funds na ibino-broadcast or sinasabi kung ano yung confidential na yon? Di po ba? Doon pa lang po sa word, sa confidential funds, confidential, hindi na yan, kung pagbabasihan naman po yung batas natin, pag sinabing confidential, hindi mo na kailangang i-itemize or sabihin kung saan mo ginastos. As long as meron kang ibibigay na report na ito nagastos mo na. Kaya nga confidential. Isa pa po, baka po nakalimutan na rin ni Sir Mike Abe na yung confidential funds na po yun, galing po yun sa Office of the President. So, tinransfer lang po yun papunta sa OBP na sinasabi nga nila dapat bawal po yun. Kung tutusin daw, impeachable offense po dapat yung ginawa ni PBBM na pag-transfer ng confidential funds from Office of the President papunta sa OBP. So, bawal daw kung tutuusin yun. Pero, wala ho tayong narinig sa Kongreso, sa Senado, na ipinursue. Oo, nagkaroon po ng issue yun, pero hindi yun dire-diretso. Kasi nga, kaalyado po ni President Bongbong Marcos ang Kongreso. Kung inyong pong nakakalimutan, ang pinsan niya po yung House Speaker. So, pwedeng nabaliwala, syempre relatives po, so magkadugo, so pwedeng na-impluwensyahan
So hindi ko sinasabi binigyan ng pabor o inimpluwensyahan po ni Pangulong Marcos. Pero siyempre, real talk siguro, sabi nila na baka daw na-impluwensyahan. So at the same time, sa Senate naman po, kaalyado rin naman po ni PBBM ang Senate President, sabi nila, yun nga, kaya hindi daw nag-pursue yung usapin ng pag-impeach sa presidente dahil mga impeachable offense nga po yung pag-transfer. Pero yun nga, sabi naman ng iba, ano yun, nahulog daw sa bitag or sinalo raw ni BP Inday yung problema ni PBBM kasi nga 11 days na lang kailangang ubusin or kailangang gastusin na yung 125 billion na confidential funds. Kasi kung hindi, kailangan nila magpaliwanag sa COA. So, nung tinransfer kay VP Sara, 11 days na lang. So, kailangan niya kagad gastusin yun. So, yun, ginamit niya yung kanyang confidential funds na siguro, since bago kay VP Sara yung sa ganung posisyon, hindi niya siguro naiisip na pwede pala siyang madali doon. Tinanggap niya ipag-transfer or yun nga, nakuha niya yung confidential funds na yun. So, kailangan niyang gastusin within 11 days. So, yun yung iniiyak-iyak nitong mga kongresista na bakit naubos kagad doon ni BP Sara yung 125 million sa loob ng 11 days. So, hindi po nagsalita si President Marcos tungkol sa issue na yun. Hinayaan niya lang po na banatan si BP Sara. Doon po nagalit si Pangulong Duterte na parang pinabayaan yung anak niya na pagkatapos siyang bigyan ng pabor na yun nga na hindi siya tumakbong bilang presidente, nagpaubaya kay PBBM. Tapos nung nakaupo na parang inilalaglag niya na parang pinabayaan niya si BP Sara na saluhin lahat ng mga batikos tungkol sa confidential funds na hindi nagsalita yung Pangulo na galing sa opisina niya yung 125 million at itinransfer niya lang sa OBP. Sana binigyan niya ng importansya yun, hindi siya yung nanahimik lang sa issue na yun. So si BP Sara yung sumalo lahat ng mga batikos tungkol doon sa confidential funds. Habang corruption doon, Mr. President, nagtatanong lang po ako bilang mamamayang Pilipino at isa sa mga nagmamalasakit sa ating bansa. So, nagtatanong lang daw si Sir Mike Abe tungkol dun sa issue ng confidential funds. Pero yung tono niya ay parang, alam niyo yun yung parang nanunumbat na kailangan obligado na magsalita si PBBM. Kailangan niya sagutin na yung issue na yan tungkol doon sa confidential funds ni BP Sara. At sa iyo mismo, Mr. President, please lang po, ang taong bayan, mga taga-suporta ng mga Marcos, sabihin natin, hindi man lahat, Marcos loyalists, Marcos supporters, galit na sa mga Duterte. Tama ka. So ito, pinalalabas din ni Sir Mike Abe na marami na raw galit na loyalista at Marcos loyalist sa mga Duterte. Sa tingin ko, hindi naman siguro lahat. Kasi unang-una, andyan si Senator Amy Marcos na naniniwala na walang masamang tinapay or masamang intensyon ng mga Duterte. Nagkataon lang talaga na kailangan lang bumatikos ni President Duterte dito kay PBBM. Pero yun nga, pinalalabas na agad dito ni Sir Mike Abe na marami na raw nagagalit na loyalista at mga Marcos loyalist sa mga Duterte. Pero yun nga, hindi naman siguro ganun karami. Oo, hindi may iwasan talagang meron. Pero hindi siguro sabihin natin majority ng mga loyalista at mga Marcos loyalist. Kasi unang-una, yung iba dyan tumatanaw ng utang na loob kay BP Sara dahil nga dun sa pagkatras niya bilang pagtakbo sa presidente at nagpaubaya rito kay PBBM. Alam na kasi nila kung tumakbo si BP Sara, hindi presidente ngayon si Bongbong Marcos. Malamang si BP Sara nakaupo ngayon. So, mawawala na yung pangarap
ni BBM na maging presidente kung hindi nagpaubaya itong si VP Sara. Ay hindi si Sara ang nagsasabi ng masasakit. Pero yung magpunta siya sa mga rally katulad ng sinabi ni First Lady na nakangiti pa raw ng sinasabing bangag ka, adik ka. Yun ang kinagagalit ng iyong asawa, si First Lady. Ngayon ipinagtatanggol mo pa rin. Pero sabi ni Sir Mike Abe nung nakarang video niya na kapag binigyan mo ng hindi magandang kahulugan yung isang bagay, matatawag na daw na paninira yun, pagiging chismoso. Tulad nung kumakalat na video or sound clip na si First Lady Lisa Marcos is nag-I love you daw kay Cartoon Ying. So, wala naman daw masama doon dahil pagbibigay lang daw ng respeto yon. So, wag daw bigyan ng hindi magandang kahulugan. Kasi pag binigyan mo raw ng hindi magandang kahulugan, paninira na raw yun ayon dito kay Sir Mike Abe. So, nagiging chismoso na raw, nagiging malisyoso na raw po yung pagsasabi raw ng I love you, assuming daw na totoo na may ganong sound clip. So, same thing naman dito sa pagtawa ni VP Sara. So, hindi naman natin alam kung bakit siya tumatawa kaharap si Senator Amy Marcos. So, pwede natin sabihin coincidence lang na nung nahagip ng camera si VP Sara na tumawa, yung time na nabigkas ni Pangulong Duterte na meron tayong presidenteng bangag. So, kung bibigyan ng hindi magandang kahulugan yon, pwede na ba natin matawag na na paninira? Or pwede na rin tawagin pang chismoso yon dahil binigyan nila ng hindi magandang kahulugan yung pagtawa. Pangalawa, wala naman pong nagbabawal kay VP Sara na wag pumunta. Hindi naman siya pinagbawalan ni BBM na umattend sa rally na yon. Iyon ay suporta. Nung pumunta si VP Sara doon, ang sinusuportahan niya is si Pastor Kibuloy, yung pagsuporta sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. At hindi naman po yung rallying ipinunta niya doon yung pagsasalita ni Pangulong Duterte. Tandaan po ninyo, sinaway po ni VP Sara yung tatay niya noong nakarang eleksyon na tumakbong presidente. So, nagpaubaya siya. Iyon yung unang ikinasama ng loob ni Pangulong Duterte na kumbaga parang hindi siya sinunod yung anak niya, pinagbigay niya si BBM. So, doon pa lang, ang laking sakripisyo na nang binigay ni VP Sara na magpaubaya kay BBM. So, sa tingin ko, yun siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit itong si BBM pinagtatanggol ngayon si VP Sara kasi kumbaga parang tumataw-naw lang siya ng utang na loob dito kay VP Sara dahil nagpaubaya siya. Napakalaking napakalaking sakripisyo yun. Kasi kung hindi nagpaubaya si VP Sara, hindi siya presidente ngayon. So wala na yung pangarap niya kasi malabo na. Kung hindi siya nanalong presidente ngayon, hindi na malabo na siya makabawi o yung chance niya napakaliit na lang. Kasi kailangan niya biruin niyo ilang taon niyang iningatan yung pangalan niya para maging presidente from vice president, diba? Nakalaban niya si Lenny. Tapos kung natalo pa siya nung presidential, 12 years. So, mahirap nang bumangon dun sa pag-aalugmok na yun. Siyempre, mas may mga aangat ng ibang mga personalidad o politiko. So, mahirapan na siya makahabol. So, dun pa lang, napakalaking sakripisyo na yung binigay ni VP Sara. Kaya siguro, ito yung nagiging bawi ngayon ni BBM na ipagtanggol na si VP Sara dito sa mga nagsasabing kailangan niya na mag-resign bilang DepEd Secretary kasi nga daw yung suporta o yung pagiging loyal daw ni VP Sara hindi na ganun kasolid, pero still hindi po nagbibigay ng any statement against kay BBM. So ang una hong nagsalita lang dyan is yung partido po ni BBM, especially yung asawa niya si First Lady. Siya lang naman yung unang nagbigay ng ng hindi magandang kahulugan sa pagtawa ni VP Sara. So
doon binigyan agad ng kulay yun. Sabi nga ni Sir Mike Abe, kung hindi daw binigyan ng hindi magandang kahulugan yun, hindi naman daw ano yun hindi magiging mapanira yun. So dahil nga binigyan ng ah, hindi magandang kahulugan, nagiging mapanira na. Gaya nga na sinasabi nga doon sa sound clip na nag-I love you. O sabihin natin yung I love you na sabi nga na sa Sir Mike Abe, yung mga subscriber niya, yung mga listener niya, yung mga nanonood sa kanya, nag-I love you. So wala naman daw ibang yung kahulugan yun. Tinitake niya lang as as pagrespeto. So same thing, 'di ba? Same thing lang naman kung may halimbawa ikaw tumawa ka Sir Mike Abe. Tapos bigyan nila ng hindi magandang kahulugan, 'di ba? Pwede mo sabihin naninira lang kayo. So kasi Bibi Sara, yun din yung gusto niyang parang iparating. Although hindi niya sinabi yun, pero 'di ba? Kung hindi natin bibigyan ng hindi magandang kahulugan yun, wala pong issue. So yun lang naman po yung pinaka-problema doon. Anong meron, Mr. President? Anong meron sa inyong dalawa? Ni Sara Duterte. Mali. So tulad yan, binibigyan na rito ni Sir Mike Abe ng ibang kahulugan na kung ano daw meron. Bakit daw na pinagtatanggol ni BBM itong si BP Sara. So pwede nating sabihin or pwede nating isipin na totoo yung sinasabi ni ni Attorney Harry Roque na 'di ba sa physical appearance nung kung yun daw ang titingnan sa physical appearance between First Lady at ni BP Sara ay medyo malayo daw. Kung yun ang bibigay natin na na kahulugan or dun sa sinasabi niya na bakit daw daw mga dahilan. So pwede yun. 'Di ba? Depende kasi kung paano natin bibigyan kasi ng kahulugan yun Iba sa kayo ay President at saka Vice President. Nagtatanong lang po ako. Di ba? Ang dami nating tanong. Ulitin ko yung tanong ko. Kung kaya mong ipagtanggol si Vice President Sara Duterte in public sa news interview, na parang wala siyang kasalanan, hindi siya corrupt, walang problema, hindi siya tatanggalin as Secretary ng Department of Education sa kabila ng mga kabastusan, matinding batikos ng kanyang pamilya. Di ba? Ngayon, ang challenge kay Sara, ipagtatanggol ba niya o kaya ba niyang ipagtanggol si Pangulong Marcos sa kanyang pamilya? Na grabe ang mga batikos, personal, panlalait, at lahat-lahat. Ayan. Hindi naman kailangan na ipagtanggol ni BP Sara si BBM dito kila Pangulong Duterte. Alam na ni BBM kung paano niya i-handle yan. Kasi kung ipagtatanggol pa yan ni BP Sara, parang lalabas napakahina naman ng ating presidente na hindi niya kaya kumbaga hindi niya kaya sagutin yung mga ganong klaseng issue. Kailangan niya pa ipagtanggol ng mga babae. Diba? Parang, nagsasalita si First Lady Lisa Marcos. Although, natural na reaksyon yun dahil siyempre asawa. Pero, diba, parang, kailangan pa bang ipagtanggol si BBM? Hindi na ho bata yan. Pansinin nyo yung may mga politiko nga dyan na talagang halos durugin na nga ng issue pero hindi nagsasalita ang kanilang mga asawa. Dahil nga lalabas, mahina. So, kung dito, ipagtatanggol ni BP Sara, itong si Bongbong Marcos, lalabas naman na napakahina ng presidente at mas matapang pa yung Vice President. O mas lalong iingay yung magiging panawagan diyan na palitan na yung presidente kasi nga mahina. Mas malakas pa yung Vice President. Pag ginawa yun ni BP Sara. Pero hindi naisip niya yun na pwedeng ganun yung mangyari at out of respect hindi niya ginawa yun kasi nga mas lalong madidiin dito si BBM. Kaya ito yung mga na hindi nila naiintindihan na sinasalo rin ni BP Sara yung mga ganyang klaseng mga paratang na bakit kailangan niya sagutin. Hindi, iniisip niya rin kung sasagutin ko ba to, ano mangyayari sa presidente. Pwede rin siya ang maipit doon. So mas lalong iingit lang yung mga panawagan na palitan na yung presidente. Ayaw nga niya mangyari yun. Kasi nga buo pa rin yung suporta niya at nararamdaman yun
ni BBM. At sigurado naman, nagkakausap na to si VP Sara at si Bongbong Marcos in private. At hindi na kailangang ilabas pa sa media na yung bagay yung suporta ni Inday Sara ay ganun kataas. At yung pagtanggol niya rito sa sa issue between Pangulong Duterte at BBM, tingin ko naman nakakausap din yung dalawa in private. Hindi lang alam ni First Lady Lisa Marcos, siyempre baka magselos. Alam niyo naman, may issue, yung issue ng physical appearance. So, di ba? Mas lalo na kung malaman yung nag-uusap yung dalawa in private. Baka kung lalo pang kumulo yung dugo ni First Lady. Lang po yan, Mr. President. Huwag kayong magagalit o yung mga supporters, Marcos loyalists. Maging open tayo. Kasi inuulit ko, ang lahat ng nasa gobyerno temporary lang. Ang mamamayang Pilipino ang gobyerno. Ang mamamayang Pilipino ang may-ari ng Pilipinas unang gobyerno. Dapat ang ating pagmalasakitan gobyerno, kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng nakakaraming Pilipinong gustong maging matino ang buhay. Diba? Yun lang yun. So ano pong inyong masasabi niya? Tama ba na patuloy na ipagtanggol ni Pangulong Marcos ang kanyang pangalawang Pangulo? Kahit na yung asawa na niya ang nagsalita? Mr. President, may isa pang tanong. Ano ibig sabihin ng complicated na sinasabi mo? Dito parang kini-question na naman ni Sir Mike Abe yung desisyon ni Pangulong Marcos. So parang dito parang nawawala na yung yung humihina na yung kanyang paninindigan kay Bongbong Marcos. So dito parang unti-unti na nagkakaroon ng ng lamat. Loyalista po ito ni Pangulong Marcos, kaya nga umalis to sa SBNI si Sir Mike Abe dahil hindi niya nagustuhan yung naging komento ni Pastor Kibuloy na on the spot kinorek siya. So sa mga pormahan ni Sir Mike Abe, mukhang baka maulit yung pagtatapon niya ng mic kasi hindi niya nagugustuhan yung ginagalaw ni PBM na yun nga, ang sagot ay very complicated. Kaya nga complicated, hindi niya kailangang ipaliwanag yan kasi siya lang nakakaalam kung ano ibig sabihin ng complicated. Ayaw niya nang palakihin yung issue na yan. Kailangan nang mag-move forward na. Kasi ang naiipit dito yung gobyerno natin, yung mga taong bayan natin na umaasa sa gobyerno. Kung sasakyan niya lang naman yung issue na yan, napakaraming problema. Sabi nga ni BP Sara, ang laki na problema natin sa kagutuman. Tumataas yung presyo ng mga bilihin, yung sigalot sa West Philippine Sea, yung talamak na naman daw yung droga. Yun yung mas kailangang unahin ng gobyerno natin. Hindi yung pagtatamporurot ni First Lady Lisa Marcos. Napakaliit na bagay yan na pwedeng pag-usapan naman in private. Bakit kailangan pa maging issue yan sa media? Di ba? Pwede naman pag-usapan na yan in private. Tulad nung sinasabi ni BP Sara na mag-uusap sila ni Bongbong Marcos in private. So, doon na lang nila pag-usapan ko ano yung magiging plano. So, yun nga, hindi pa sila nag-uusap pero ang sabi ni BBM hindi niya tatanggalin as secretary ng DepEd si BP Sara. So, dapat doon pa lang tapos na eh. Hindi na dapat siyang bigyan ng kulay pa, hindi na pa dapat palakihin pa. Kasi nga, presidente si BBM na, presidente na, yung binoto ninyo, yung sinusuportahan nyo, sinabi niya ng hindi niya tatanggalin, respetuhin nyo na lang. Hindi nyo kailangan diktahan. Kasi lumalabas, parang kayo yung nagiging diktador. Didiktahan nyo si BBM kung anong gagawin niya. Hayaan natin ng presidente magdesisyon kung anong gagawin niya. Hindi dapat nyo dinidiktahan. Alam niya yung ginagawa niya kasi pag diniktahan nyo ang presidente, lumalabas, totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte na weak ang presidente natin na hindi niya kaya magpalakad at dumidepende siya kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Diba? Hayaan natin siya maging presidente, hayaan natin siyang dumiskarte kung ano gusto niyang gawin sa bansa natin. Ngayon, kung hindi nyo gusto, mag-isip-isip na kayo na kung kinakailangan nyo kumalas sa pagiging loyalista, nasa sa inyo yan. Sabi mo, Mr. President, sa ambos interview, sa interview mo doon sa POCAP, napakalaking grupo ng mga media yun. Foreign Correspondent Association of the Philippines, samahan ng mga international media.
Sabi mo, complicated na ang relasyon mo sa mga Duterte. O, pag sinabi mo mga Duterte, hindi lang si Digong Duterte yon, hindi lang si Pulong, hindi lang si Baste, si Mayor. Kung hindi kasama doon ang pangalawang Pangulo, kasi Duterte yun. So dito parang gustong sabihin ni Sir Mike Abe na damay-damay na. So yung sistema nung panahon ni Pinoy na damay-damay na gusto niya yun ang i-adapt. Hindi naman pwede na porket binabati ko siya ng tatay, si Pangulong Duterte, kailangan batikusin niya na rin yung kaibigan niya. Parang ganito, halimbawa, best friend mo, tapos hindi kayo nagkaroon ng hindi magandang unawaan ng kanyang ate. So, ibig sabihin, tablado na kagad siya. Hindi, di ba? So, dapat yung hindi magandang ugnayan nyo ng kapatid, dapat hindi maapektuhan yung pagiging magkaibigan din ninyo. Kumbaga, kung ang problema mo lang yung ate lang. Huwag mo na idamay yung kapatid. Di ba parang unfair naman na kumbaga wala namang galit sa iyo yung best friend mo, magagalit ka rin. Di ba? Hindi naman pwede yung ganun na gusto mo damay-damay na. So, since Duterte yan, so dapat lahat ng Duterte tablado na. Pag ginawa mo yan, sino ba mas maiipit dyan? Si BBM pa rin. Tandaan po ninyo, hindi po ang mga Duterte, hindi rin naman yan basta-basta. So, napakalakas pa rin po niya. Kaya nga number 1 pa rin si Pangulong Duterte sa senatorial candidate. Hindi po siya nawawala doon. Si BP Sara, kung sakasakali, paano maganda yung standing sa presidential election sa 2028. So, ganun pa rin po kalakas ang mga Duterte. So, hindi yung basta pwedeng baliwalain. Pero yun nga, ang gusto mangyari nito ni Sir Mike Abe na parang kailangan tablahin na kasi Duterte yan. Dahil binabanatan ka ng tatay ng dalawang anak, si Baste at si Pulong, dapat tablahin niya na rin si Sara Duterte. Which is wala naman siya gawang hindi maganda. Sabi nga ni BBM, nagtatrabaho naman na maayos sa gabinete. So, bakit niya tatanggalin? Same thing kay Pangulong Duterte noong time niya na hindi porket dilawan, kailangan niya sibakin. Since nagtatrabaho naman na maayos, ini-retain niya. Diba? Yun yung maganda, hindi yung porket naaanib siya, hindi mo gusto yung kinaaniban niya, tablado na. So, hindi magandang, hindi magandang pag-iisip yung Sir Mike Abe na ginagaya nyo yung diskarte ng mga dilawan dahil parang cancel culture na. Naalala nyo yan, cancel culture nanggaling sa mga dilawan na ina-apply ngayon ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na nga daw dahil nag-cross the line na raw si BP Sara. So, kaya naging bad shot sa kanya. So, parang napaka-entitled masyado. So, yun po yung ibig yata sabihin dito ni Sir Mike Abe. Ayan. Ayun, ha? Well, ayan ho ang style. Sabi niya, manhid na raw ang mga siya sa mga personal na mga batikos. Ganun. Ayan ang sinasabi niya. Okay? So, manhid na raw. Hindi pa ho ba kayo nasanay? Sa loob po nung 6 na taon nung siya nakipaglaban kay Leni Robredo sa pagiging Vice President. Diba, election day, hanggang sa naupo si Leni Robredo bilang Vice President, ina-appeal niya yan na siya dinaya. So, ang dami niya narinig na batikos pero 'di ba hindi siya nagsasalita. Lalong-lalo na nung pagdating ng presidential election, hindi siya nagsalita sa kahit anong issue. Tapos ngayon gusto nyo na magsalita si BBM. 'Di ba? Na tungkol sa mga ganyang issue, nasanay na kayo diyan na no comment lagi siya sa mga issue. Tapos ngayon parang gusto nyo pagbago na siya ng attitude niya, nasagutin lahat ng mga naging issue. Diba? Dati, pinangangalandakan ninyo nung eleksyon na hindi na nagsasalita si BBM, kawawang-kawawa na parang pinagtutulungan. So ngayon, gusto nyo, iba na yung narrative nyo ngayon dito. Kailangan, dahil nga presidente siya, gusto nyo, lumaban na siya ng lumaban. Hindi ganun yung karakter ni BBM, hindi siya confrontable. Hindi siya may makipagkumprontahan.
mas gusto niya yung diplomacy. So, tama naman yung sinasabi ni BBM. Consistent siya. Talagang nung mga panahon ng eleksyon, marami siyang batikos na naririnig, mga panunuya sa kanya. So, manid na siya. Kumbaga, ano na sa kanya yan, immune na siya. Baka nga lang hindi sanay si First Lady Lisa Marcos, pero I don't think na hindi siya sanay. Ang tagal na nilang magkasama ni BBM, matagal niya naririnig yung mga ganyang mga linyahan. Sa tingin ko, hindi kapanipaniwala na hindi pa sanay si First Lady Lisa Marcos. Siguro talagang ano lang, may bumubulong lang kay First Lady Lisa Marcos para tirahin din si VP Sara. Hindi ganun yung attitude ni BBM. So, wag nyo na pangunahan. Dapat suportahan nyo na lang yung presidente ninyo. I mean, presidente natin na ibinoto ninyo. Kasi ako, to be honest, hindi ko binoto si BBM nung time na yon. So, kasama tayo sa mga, o hindi tayo kasama sa mga nabudol. Kasi hindi ko naman siya binoto. Pero, sumusuporta tayo sa kanya kasi siya yung presidente. Kailangan natin suportahan. So, dapat, kayong mga loyalista, ganun din. Suportahan ninyo kung ano yung gustong gawin ng presidente nyo, ng presidente natin. Suportahan nyo. Kami nga na hindi bumoto, sinusuportahan namin sa pamamalakad niya. Although, yung iba binabatikos natin, pero still, hindi natin pinananawagan na maging ano siya, na gayahin yung mga dilawan na cancel culture. So, sinusuporta natin yung pamamalakad niya. Kayo, kung sang-ayon kayo sa pagiging manhid na raw niya sa mga batikos. Di ba? Yun eh. Pero Mr. President, iba na ngayon. Presidente ka na eh. Alam mo ba, Mr. President, na nasasaktan na ang mga followers mo? Nasasaktan na ang mga Marcos loyalists? Ultimong yung mga Duterte supporters, yung iba umalis na dahil ayaw na nila ng mga pinagsasasabi ng mga Duterte laban sa iyo kahit. Sabi niya, yung mga Duterte loyalist daw umaalis na kay Duterte kasi ayaw daw yung ginagawa ng mga Duterte. Pero bakit ganun? Diba? Ba't ganun? Nagda-number 1 si Pangulong Duterte sa pagiging senador sa darating na eleksyon kung umaalis na yung mga Duterte. So dito pa lang ginagawa na kagad ng binibigyan na kagad ng ibang kahulugan. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Mike Abe, kapag binigyan niyo ng ibang kahulugan, paninira na daw 'yun. So binibigyan ng ibang kahulugan na naman yung pag-alis daw ng ibang Duterte. Pwedeng gawa-gawa lang 'yon kasi number 1 pa rin naman si Pangulong Duterte. Si VP Sara malakas pa rin naman sa susunod na presidential election. So saan niya narinig yung nag-aalisan ng ibang Duterte supporter? Personal. Naaawa ang iyong mga supporters at followers, Mr. President, sa ginagawa sa iyo ng mga Duterte. Tapos ganito ginagawa mo, pagtanggol pa rin. Naaawa na raw yung iba sa ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi sila naawa sa ginagawa kay VP Sara na since na naupo siya as Vice President at tungkol doon sa confidential funds, binabanatan ng mga loyalista, ng mga Marcos loyalists, hindi kayo naaawa. Si VP Sara ay parte po ng unit team. Kasama po sa grupo ni BBM. Nagbigay yan kumbaga nagpaubaya yan para maging presidente si BBM. Pero hindi kayo naawa nung binabanatan siya ng mga kongresista. Hindi kayo naawa nung hindi siya pinagtanggol ni BBM. Ngayon lang po bumabawi si BBM dahil kumbaga siguro ngayon niya lang na-realize yung sakripisyong binigay ni VP Sara noong time na yon, na nagpaubaya. Siya pa yung sumalo ng pag-transfer ng confidential funds na galing sa OP, sa Office of the President. Diba? Hindi nagsalita si BBM doon. So, ngayon pa lang pinagbabayaran ni BBM yung utang na loob na yung kay BP Sara. Tandaan nyo sinaway ni BP Sara yung tatay niya na tumakbo siya bilang presidente. Doon pa lang napakalaking na yun.
pagsakripisyo kay BBM sa pagsuporta. Kulang pa ba para sa inyo yon yung ginawa ni VP Sara? Diba? Doon pa lang, isipin nyo na lang doon yung sakripisyong yon. Inaway or mas ginusto ni VP Sara na magkaroon sila ng hindi magandang ugnayan ni Pangulong Duterte sa pagsaway pa lang. Si Sara Duterte. Pero wala kaming magagawa. Walang magagawa ang taong bayan. Ikaw ang presidente. Ako naman ay nagtatanong lang at nagsasabi, entitled po ako sa aking mga observation at opinion, interpretation sa mga nangyayari. Dahil ako ay lagi kong pinaninindigan. Ang aking pinagmamalasakitan ay ang taong bayan, ang gobyerno.